Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong balita dito sa One TV Philippines tungkol kay Martin Romualdez. Ito yung balita, mga kababayan. Payag ni Ombudsman Crispin Boyeng Rimulya. Sabi kasi rito, si dating Speaker Martin Romualdez pwede daw na maharap sa kasong gross negligence. Hindi yung kasong plunder. Malabo sa plunder. Ito, opinion man lang po, paningin ni Ombudsman Crispin Rimulya. Kasi yung investigasyon po ng ICI, hindi pa man po kumpleto. At si dating Speaker Martin Romualdez, hindi man po kasama sa unang batch ng inirekomenda ng ICI para kasuhan sa Office of the Ombudsman. Ang mga nakasama, si Jinggoy, si Joel Villanueva, tapos sa Congress, si dating Ako Bicol Party List Congressman Saldico at dating Congresswoman Kahayon Oy. Saka si DPWH Yusek Bernardo, tapos si COA Commissioner Lipana. Wala man po si Speaker Martin dyan. Yun ang first batch. Pero sabi ni Boyeng Rimulya, si Romualdez daw may face gross negligence, not plunder charges, citing insufficient evidence linking him to anomalies in flood control projects. Sabi ni Boyeng, under the revised penal code, penalties for gross negligence range from arresto mayor to prison correctional, depending on the potential consequences had the act been intentional. Diyan na niya, Mr. Maravillas, masasabi mo dyan. Doon sa sabing plunder po, walang nakikita na ebidensya, sabi ni Boyeng Rimulya. Wala man talaga po kasi yung naglilink sa kanya, si Gutesa, yung testimony, yung affidavit po, fake. Pero kahit po dito sa gross negligence na sinasabi ni Boyeng, tingin natin hindi makatwiran. Bagitan niya naman, Mr. Maravillas, siya yung Speaker of the House. Hindi man po si Martin Romualdez parte ng BICAM. Wala siyang pirma doon. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan. Walang pirma dito. Conference on the part of the Senate. Ito yung mga senador na nakapirma at hindi nakapirma na member ng BICAM. Ito naman on the part of Congress. Nakapirma at hindi nakapirma. Si Stella Kimbo, yung choice ni Speaker Martin na sana maging chairman ng appropriations, hindi nakapirma pala, pati si Saldico. Kala ko wala. Nakapirma din pala. Ayan congressmen, senators. Wala kang makikitang Martin Romualdez dyan kasi hindi siya member ng BICAM. Traditionally, ang speaker hindi po member ng BICAM. Pero si Chis Escudero, traditionally, ang Senate President, ganun din. Hindi dapat member ng BICAM, pero in-insert niya yung sarili niya at pumirma. Kaya malabo po sa ebidensya. At saka mga kababayan, sa ilalim ng parliamentary structure, ang speaker po, hindi tagapagpatupad ng mga proyekto. Saka hindi man po siya direktang sangkot sa bawat desisyon ng mga committee. Unang-una, hindi siya member ng committee ng BICAM. Ngayon, kung susundan po natin yung logic ng mga naging pahayag sa isang interview ni Senator Win Gatchalian, malinaw po na ang pananagutan ay nandun po sa mga chairman ng committee at hindi sa head ng Senado o ng lower house po. Pero sa kaso ng Senado, ang problema po doon, si Chis Escudero, in-insert niya yung kanyang sarili as member ng BICAM. Na traditionally po, hindi man po yun ginagawa. Kaya malinis po siya, si Martin Romualdez, sa totoo lang po. Malinis doon sa BICAM report. Wala yung pangalan niya, walang pirma. At hindi siya member. Kaya ito pong sinabi ni Boyeng, medyo hindi tayo po agree sa sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Pakinggan natin yung interview ni Karen Davila sa ANC, mga kababayan, kay Sherwin Gatchalian tungkol sa responsibility. Ito po siya. Optional on their part, but they're not members of the BICAM. But since they're the leaders of both chambers, they can sit
at their own discretion and participate in the discussion, actually. So in the last few BICAMs that I have attended when I was the vice chair, typically the leaders of both houses will join the opening because it's symbolic. So Yung it's the Senate start of the President bicameral saka conference committee. Speaker. And then the members are left to discuss the details. And then they will once again join at the end to close the bicameral conference committee. Now, so you have leaders of both houses who will start it and who will end it and close it. Correct. Do they or are they required to sign the BICAM report? Hindi ka Do they or are they required to sign the BICAM report? No, because typically leaders, they don't sign the committee reports. The bicameral conference reports. The reports are endorsed by the chairman and also the Si vice Chis chairman. nagpirma or the members. kasi nandun Sometimes siya, the nag-insert vice siya ng chairman- sarili niya. Sometimes the members are not even vice chairman. Depends on the chairperson. Si Speaker, who wala, he kasi or di she man siya appoints. member. But the report itself, no. But, Okay. but the Senate President will sign the ratification because after the BICAM, the report, it's not yet complete. It's not yet perfected. The only time it will be perfected when the reports are ratified by both chambers. And this is where the leadership, the Senate President, and also the Speaker will have to sign. Okay, so in the end, is both leaders of the houses of Congress take responsibility and accountability for the budget. Is this correct? Yes, definitely. The appropriations chair and the vice and the finance committee chair are the ones responsible for the report, meaning all the details in the report should be justified and well explained as well as logical. So it's really the accountability lies with the appropriations chair and the finance chairperson. Malinaw pa, ang responsibility nandun po sa finance chair ng both houses, sa Senado at saka sa Kongreso. Naintindihan na ninyo, mga DDS at critics ni Martin Romualdez na gustong-gusto ninyong kalad ka rin si Martin. Hindi man po siya nakapirma. Hindi siya member. Pero si Chis Escudero nakapirma at saka in-insert niya yung sarili niya as member ng BICAM. Na traditionally po, hindi man dapat ginagawa. Saka si Chis Escudero, nahuli ka, pumunta mismo sa Congress. Bonifacio Day pa, holiday. Ano yung sadya niya? Ano yung sadya niya doon? Di ba po? So, malinaw po yung sinabi ni Win Gatchalian. Hindi responsible daw yung Senate President kasi he is speaking on the part of the Senate kasi senador siya sa mga desisyon ng bawat committee. Dahil po, sabi niya, may trust in confidence sa mga chairman nila po. Ibig sabihin, bawat committee may sariling kapangyarihan at pananagutan po. Kaya lang in this case sa Senado, iba so yung nangyari sa Senado sa Congress. Sa Congress si Speaker Martin, hindi siya member. Hindi din siya nag-attend ng mga hearings ng BICAM. Kaya wala yung pangalan niya, wala ding pirma. On the part of the Senate, member ng BICAM nag-member siya mismo. Kahit hindi kailangan si Chis Escudero. May pangalan siya sa BICAM report, may pirma siya. Nakita na ninyo ang pagkakaiba ng Congress at ng Senado? I mean lower house saka upper house, the Senate. So kung i-apply natin ang same logic po, ang tanong natin, bakit naging iba yung panuntunan para kay Martin Romualdez? Kaya kung may mga issue na lumalabas mga kababayan sa Committee on Appropriations sa ilalim noon ni Saldico, hindi po ibig sabihin na kasalanan yun ni Speaker. Kasi sabi po ni Win Gatchalian, bawat committee daw po may sariling kapangyarihan at pananagutan. Malinaw na narinig niyo sa interview ni Karen Davila, di ba? So ang ibig sabihin po, yung mga sinasabing insertions, amendments, at budget proposals, lahat ito mga kababayan dumaan sa committee level. Hindi man po ito kayang isa-isahin ng speaker. Sa dami ng sa kapal po ng ng budget,
Yung mga line items, iisa-isain ba yun ni Speaker Martin? Kaya nga may mga committee na responsible at may accountability. Ngayon, ano yung pagkakaiba ni Speaker Martin at saka ni dating Senate President Chis Escudero? Si Chis po, siya mismo yung nanguna at pumirma sa BICAM report. Malinaw po sa ebidensya, sa dokumento. Di ba? Ngayon, si Martin Romualdez, wala siyang pirma kasi hindi man siya member. So ang tanong, paano siya nasangkot? O masasangkot sa plunder or negligence na sinasabi mga kababayan sa report base sa statement ni Ombudsman Boying Rimulya. Sa bagay, sa plunder daw, walang ebidensya. Yan o, sabi rito. Ombudsman Romualdez may face gross negligence, not plunder charges kasi walang ebidensya. Citing insufficient evidence linking to anomalies in flood control projects. Pero just the same, kahit wala sa plunder ebidensya, pero itong possible gross negligence po, malabo din po mga kababayan sa gross negligence kasi may kanya-kanyang responsibility at accountability yung bawat committee. At hindi man siya member po ng committee ng yung BICAM, hindi man siya sumali doon. Ang nandun po, si Chis Escudero, malinaw. Nakapirma nga eh. So, hindi naging bahagi po si Martin ng implementing or approving process sa final BICAM version. At saka isa pa, never po na nagpilit o kumilos itong si Martin Romualdez para makialam sa BICAM. Hindi tulad po ni Chis Escudero na hindi lang po once, kundi twice na huli camp pumunta sa Congress, sa lower house. Not once, but twice. So ang tanong, bakit pumunta doon si Chis Escudero? Sino kinausap? Si Saldico? Siya ba ang pinuntahan ni Chis Escudero? Kasi si Saldico, Bicolano. At siguradong magkakilala sila. Di ba po? Ito yung report ng Billionaire News, mga kababayan, ng pagkahulikam kay Chis Escudero. Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SPGs. Nahulikam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice. Sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 Not budget, once, ang but detalye sa agenda twice. mula sa Batasang Pambansa. Na mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin Sumingaw. ang usok nito. Hahamakin ang lahat, makamit lang ang minimiti. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Chis Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa Walang 2025 ganyang balita General kay Appropriations Act. kay Sa video na Martin nakuha ng Romualdez, Politico.com yan mula o. sa security Holy footage sa cam. Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30. Bonifacio Day. Bonifacio Holiday. Day po. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Twice. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM Siya lang ang deliberations ng gumawa national nun. budget, partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa Tumiba nakakuha po. ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si Joel Villanueva,
ang lalawigan ng Bulacan. Higit ito sa 12 billion pesos. Matindi Para kay pa. Senator Loren Ligarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. Kaya hindi po sabit si Martin Romualdez. Hindi si Martin ang kausap ni Chis Escudero. Malamang ang kausap si Saldico. Pero wala pong walang sinasabi sila. Walang confirmation, walang pag-amin. Di ba? Mga kababayan, kasi po sa totoo lang, kung ganun ang basihan command responsibility kasi speaker si Martin, gross negligence, di dapat sana inakasahan din mga kababayan si speaker Alan Peter Cayetano nung naging speaker siya ng Congress. Di ba? Nung panahon ni Digong. So matatandaan natin, nung speaker si Alan Peter Cayetano, nung congressman pa siya sa panahon ni Digong, ang chairman ng Committee on Appropriations, si Eric Yap, na nasasangkot po sa rock netting scandal doon sa lugar nila, sa Cordillera Region, sa Benguet. Yung rock netting, remember? At iba pang mga projects, nangyari yon sa Duterte administration. Pero tingnan ninyo, wala mang nag-akusa kay dating speaker Alan Peter Cayetano. Bakit po? Dahil malinaw po na hindi po trabaho kasi ng speaker ang bantayan ang bawat committee line item. Responsibilidad po yun ng chairman, committee chairman. Responsibility at saka siyempre accountability. So malinaw naman po, ang ugat kasi po ng korupsyon doon sa implementasyon. Yan ang katotohanan dyan. Kahit may mga insertions pa na nangyari, at saka sabi nila, wala man problema sana sa insertion. Di ba? Kahit si dating senador and Senate President Franklin Drilon, ang insertion niya ay katulad rin ng mga amendments. The word is used interchangeably. Yung mga inserted projects, hindi po ninakaw, hindi substandard, hindi ghost, wala sanang problema, di ba? Kaya lang naging ghost. Substandard yung implementation kasi may mga tumanggap ng kickbacks. Yun ang problema, mga kababayan. Kasi nagsabuatan yung sponsor ng insertion, tapos siyempre yung DPWH, officials, yung mga district engineers, tapos yung contractors. Magkakasabuat sa kickback. Tama ba, mga kababayan? Doon yung problema po sa implementation phase. Na ang involved na doon yung implementing agencies, in this case yung DPWH, karamihan. Yung contractor, saka yung sponsor na tumanggap ng kickback. So in this case, may dalawa ng senador, mga kababayan, ang inirekomenda na kasuhan ng ICI. Saka si Saldico, nakasama na yung pangalan niya at yung isang congresswoman si Mitch Kahayon Oy. Kaya makikita natin po dito yung sinasabing gross negligence or plunder. Sabagay, yung plunder, walang ebidensya, sabi po ni Ombudsman, wala silang nakikita, sabi ni Ombudsman Rimulya. Yung sinasabing gross negligence po ni Martin Romualdez, wala pong basihan para ibato sa kanya ito. Kung susundan natin yung logic ng paliwanag po ni Win Gatchalian. Kasi po, ang papel ng speaker po, policy oversight. Hindi po operational. So dapat pari-pareho po ang standard ng hustisya natin. Huwag dapat gawing political scapegoat yung isang tao. Dahil lang po sa posisyon niya, tulad ni Speaker Martin Romualdez. Lagi pong napag-iinitan si Martin eh. Di ba? Hindi ninyo naalata. Laging napag-initan. Kahit sa mga reactions po, makita niya hindi kasama si Martin. Wala nga siyang pirma. Hindi siya sangkot doon. At yung witness na nagtuturo sa kanyang tumanggap daw ng malimalitang basura, kickbacks, ayaw nang magpakita. Kasi nabuking po na peke yung testimony, peke yung affidavit, yung notaryo sa affidavit po peke, napatunayan na ng RTC Manila. So habang pilit nilang dinidikit mga kababayan sa kontrobersya sa issue si Martin Romualdez, lumilitaw po sa facts na mali yung akusasyon, na wala siyang kasalanan. Kaya sa totoo lang po mga kababayan, kung may dapat na magpaliwanag, hindi yon si dating Speaker Martin Romualdez, kundi yung mga tunay na nagpatupad at nagmaniobra po sa likod ng budget. Yun ang dapat na
papanugatin mga kababayan. Si Martin, pinopolitika po. Kasi si Martin po, pinsan ng ating Pangulo. At yung perception ng iba, may planoan niya kasing lumaban sa pagkapangulo. Doon na lang ninyo yan. Wala pong sinasabing ganyan. Nag-resign na nga po si Martin Romualdez bilang speaker para bigyan ng buwelo ang investigasyon ng ICI. You see? Yan sabi ni Martin sa report ng Politico News. Martin Romualdez ready to face ICI again. Want Saldico to follow. Sabi ni Martin, I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited so that if I can share more information, I will do so. Wala siyang pag-iwas po, mga kababayan, sa pagharap sa Independent Commission on Infrastructure. Malinaw na po, mga kababayan, kung sino yung mga may pananagutan. Yes, sabi po ni Elma Abisya, the mere fact that he is willing to face the investigation by the ICI is already a significant gesture demonstrating his integrity. Also wants to cooperate with the investigation to finally put an end to this naming and shaming. How about Cheese? Masyado guilty ang gesture. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention po. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Ito naman po yung iba pang mga endorsers, celebrity endorsers po. For your inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Aileen Rosales. Aileen Closet po. Nakabase siya sa Amerika.